ang pinuno po ng Region 11 PNP, si General Nicolas Torre III. Sir, magandang umaga po, General. Sir, good morning at sa inyo mga tagapakinig. Opo, kumusta po kayo? Kayo ba nakapagpahinga na? Yes sir, okay naman sir. No problem. Ay, very good. Sige po. Unahin ko lang po itong issue na totoo ho ba na sa ngayon meron pa pong mga gustong lumantad at maging testigo laban po kay Pastor Apollo Kibuloy? Ito daw po mga binabanggit daw na nanahimik na mga biktima sa takot? Opo, totoo po yun. Actually, nasa Manila lang kasi ako ngayon para sa budget hearing. Pero gustong-gusto ko nang bumalik ng Davao kasi marami na ang tumatawag sa akin at mga na-refer ng mga kakilala na gustong pumunta na sa opisina ko at mag-complain nga sila dito sa mga, well, they want to seek redress sa mga nangyari sa kanila before kay Kibuloy. Opo. Sige po. So far, sir, ilan po ang mga, maliban sa mga nagsampa ng demanda mismo, no? Kaya nga nagkaroon ng arrest warrant itong si Ginoong Kibuloy, ilan po ang lumantad after na nangyari pong inyong paghahanap kay Pastor? Ilan po ang lumantad na mga bagong testigo? Sa Davao City, sa kay City Director, ay mayroon na siyang 3. Sa akin naman may 2 na naghihintay sa akin sa Davao. Mga parents ito actually ang mga gustong pumunta. Mga parents ito ng mga bata na nandun sa loob. Opo. Ito pong mga nagparamdam po sa inyo, meron bang usapin po dito sa kanilang seguridad at pangambangan dito sa binabanggit na Angels of Death? Before, isa yun sa mga rason kung ba't hindi sila naglalakas loob na lumapit sa pulis. Kasi yun nga ang perception na walang mangyayari dyan dahil malakas nga ang impluensya ni Kibuloy. Pero ngayong nakakulong siya, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na mag-voice out ng kanilang mga sentimento. Opo. Yung pong binabanggit na Angels of Death na ito, meron na ho ba talagang identified na mga miyembro nito, General? Yes, opo. Meron na actually. May mga pangalan na kami. Although hindi pa kumpleto, by any means hindi ito kumpleto. Meron na kaming mga pangalan na verify na namin kung sila ay mga record firearms holder at meron kaming nakita na mga firearms holder din talaga na expired since 2014, 2017, 2018 ang kanilang mga LTOP. So hindi na sila nakapag-renew or hindi na sila nag-renew kasi nung binackground namin, involved sa iba-ibang mga kaso. May mga kasong against persons, may mga kasong against property. So ito ngayon, kinokolate na lang ang mga data para ang iba pang mga kasamahan ay titingnan din namin maging lead para tuluyan na nating matrace ang lahat ng ito at mabuwag, mapigilan kung ano man ang mga plano nila. Opo, gaano po ito karami sila na inyo pong identified na? I hope you don't mind me asking, General. Medyo numerous kasi alam mo, Sir Ted, alam mo yung siyempre yung mga grupo naman is ang mga tao mahilig yan mag-organize among themselves pagkatapos kukuha ng accreditation. May mga accredited pa ka na baka tinitingnan namin, baka ito accredited pa ng PNP PCRG natin kasi lahat naman palagi mga force multipliers ay open naman tayo sa lahat eh. Kaya lang, eventually may mga sa tingin namin ay mga nalihis na ito ng lakas at dahil nga nagkaroon ng cloak or semblance ng legitimacy, ayun, nagsariling lakad na or right at the very start, pwede na inorganize lang mga sarili nila para talaga sa interest ni Kibuloy at sa kanyang OJC. Totoo ho bang itong so far natutukoy yung mga Angels of Death na ito, may mga sila'y biktima na talaga na pinatay dahil sa banta sa, alam nyo na, dito po laban kay Kibuloy, banta sa mga pwedeng tumestigo laban sa kanya? May ilan kaming nakitang mga cases na crimes against persons, murder, physical injury, na involve yung mga identified na pangalan doon sa Angels of Death. Pero hindi namin malaman ngayon kung itong mga cases na to, dahil medyo luma na mga around 5-6 years ago na, at hindi dito sa Region 11 nangyari. Pero part ng Mindanao pa rin. Hindi namin masigurado lang kung itong activity nila ay related sa KOJC or baka naman personal involvement nila or baka na-gun for hire sila. So, yan ngayon ang ating tinututukan at binabacktrack natin ang mga kaso, ina-examine para malaman ang mga detalye nito. Meron ba kayo more or less bilang sa number of the members itong Angels of Death na ito?
binibase namin ang aming estimates ngayon sa mga nakikita namin na mga sa mga indicators. May, itong mga groups kasi na to, may mga indicators. Siyempre, dahil previously, mga accredited sila na-accredit natin. So, may mga trainings. Sadly nga, kasama pa ang police at iba pang mga units na nagbibigay ng mga trainings. Kasama dyan yung basic life support, yung firearms proficiency, security awareness, mga ganon. So, tinitingnan namin ngayon doon sa aming mga training at mga nabigyan ng mga garo seminars at mga pagsasanay kung ilan sa kanila yung naging part ng Angels of Death. So, pardon me for Yes, sir. declining muna to give any estimates on the numbers kasi hindi pa po kumpleto ang ating data. Naunawaan po namin, General. Sir, yung pong firearms ni Kibuloy, all accounted po ba? Di ba ang dami niyang baril? Sa mga registered firearms niya, ang last April, after na lumabas ang kanyang warrant, ay isinurrender nila lahat ang mga licensed firearms nila. Accounted naman, i-check na lang uli namin sa FEO kung nag-match ba yung nasa hawak namin na custody at saka yung lahat ng records niya. Tapos, tinitingnan din namin yung firearms records ng iba pa niyang mga auxiliaries, yung baka maging part pa ng Angels of Death. So, yan nga ang ongoing efforts natin para makumpleto at masigurado mga numero. Gaano karami po ang kanyang firearms, if you remember po, General? The last time is 20 plus, parang 24 ang kanyang sinurrender. Part kasi ng parang internal security nila dun sa loob ng KOJC. Sa ngayon po, ano po ang sitwasyon doon sa KOJC compound? Meron pa ho bang mga tauhan doon ng Davao Police? Wala na po tayong tao doon sa loob. Pero part pa rin ng patrol area natin yon. Kasi ang KOJC kasi is adjacent ng Davao International Airport yan. So, maraming hotel sa paligid, maraming mga kainan, maraming mga iba pang businesses na talagang area of interest talaga ng patrolling ng ating police. So, ang Buhangin Police Station natin ay palaging merong patrolling, may patrols doon, may mga fast food doon, may mga commercial centers. So, ganun lang, nadadaanan lang natin ang KOJC. Hindi naman natin nagiging interest na special yung KOJC after nung matapos ang paghahanap natin kay Mr. Kibuloy. Opo. Sir, doon po yung sa reward na iniaalok ng DILG, meron na ho bang nakatanggap para po dito nga sa tagumpay ng pagkaka-aresto kay Ginoong Kibuloy? Nako, hindi pa kami nakapag-usap ni SILG regarding that matter at hindi ko ho alam ang details nung reward na yon. So please refer your questions to SILG na. Opo. We understand po, General. O sige po, but so far, sir, sa ngayon, kapag pinag-uusapan po natin ang peace and order in that area, kumusta po? Panatag na ho ba ang inyong loob? On my part naman, panatag naman tayo dyan ngayon sa Davao at sa Davao City, Davao Region. Okay naman ang ating operation. Inaayos natin ang mga numero, yung reporting, para makakraft tayo ng mas maayos at mas responsive na anti-criminality program. So, tuloy-tuloy naman ang ating mga ginagawang routine like patrolling, police visibility, tapos ginagawa na namin ang 3-minute response doon at meron na kaming mga success story actually ng 3-minute response. So, I do believe na we are on the right track in maintaining peace and order in Davao and Davao Region. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Go, Cha, please, go. Yes po. General Torre, may ugnayan na po ba sa inyo ang gobyerno tungkol po dito sa sinasabing paghahanap kay dating spokesperson Harry Roque? Teka, sa Davao lang ako, ma'am. Parang malayo yata yun. Huwag naman, tama na muna si Kibuloy sa amin. Baka daw nasa Davao. Yun nga po, may mga ganun po. Mahirap yan. Baka maalala nila ako at may turo tayo dyan bigla. Wala pa naman po sinasabing ganoon. Wala pa po. Sa head po ng ating kapulisan, may mga naririnig na po ba kayong instruction sa paghahanap po dito kay Harry Roque? Well, I do believe na ang DO yata, ang Directorate for Operations, have already sounded the alarm para sa, yung natural po yun, routine po yun na pag may mga wanted, pina-flash alarm yan sa buong bansa na pag makita, contact this or apprehend this, contact ang ganitong offices. So, sa ngayon po, on our end in particular, wala pong specific instruction sa akin. Opo, sige po. Dagang salamat, sir. General, mabuhay po and thank you and Godspeed. Sir Dad at Ma'am DJ, ay maraming salamat din po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Magandang umaga po sa